pag-aaralan natin yung Book of Ruth. You know what? In the Book of Ruth, recap ko lang sa mga hindi nakapunta, napakaganda nito. Kasi if you are thinking, bakit napakaraming mga babae or mga pangalan ng babae or in the past, but itong Book of Ruth ay isa sa napasama sa Bible. Napatanong ba kayo dyan, di ba? Napatanong ba kayo dyan? Bakit merong Book of Ruth? Kasi this is very unusual, especially in the Bible na may pangalan na babae. Iilan lang po 'yan. And you know what? Itong book na ito, ay nilagay, naniniwala ako, nilagay yan dyan ng Diyos with a purpose. And you know what? We need to discover kung gaano kaganda yung story na to. Sino dito nanonood ng mga love story? Love story. Sino dito mahilig magbasa or makinig or actually sa panahon natin ngayon, maraming mga love story na lumalabas. And you know what? Dito kasi yung love story ng mundong ito at ikukumpara natin kung ano yung pag-ibig na sinasabi sa Biblia. Kasi etong pag-ibig na ito, na matatagpuan natin sa Book of Ruth, ay napakaganda. Kung kayo po is nagbabasa ng Bible, umpisahan natin dun sa umpisa, di ba? In the Book of Ruth, sino si Ruth? Sino si Ruth? First, she is what? A Moabite. Okay? Siya ay galing sa ibang bansa at nangyari? Napangasawa niya sino? Si Elimelech, okay? And then meron silang 2 anak. Etong si And then ang nangyari, namatay yung asawa ni Ruth. Ngayon, siya ay naiwan kanino? Kay Naomi. Okay? And then, ano nangyari? So, si Ruth, instead of pumunta doon, bumalik sa Moab, okay, kasama yung kanyang 2 anak, since si Ruth ay isang Moabite, ano nangyari? Nag-stay siya doon kay Naomi. Actually, si Naomi, gusto sa kanya ay pauwiin na. Bakit? Kasi in their tradition, kapag ka namatay yung yung asawa mo at yung sa panahon nila, kung yung may anak pa si Naomi at single, siya po yung mapapangasawa nung kumbaga, yun yung dati. Okay? So siya sana yung mapapangasawa nung kung may anak pa si Naomi. Pero anong ginawa niya ni Ruth? Instead na pinapalis na siya ni Naomi, pero si Ruth ay naging faithful kanino? Kay Naomi. And instead of bumalik siya doon sa Moab, since nakita niya and naramdaman niya yung pag-ibig ni Naomi at ng Diyos sa kanila, you know what? He remained faithful. She remained faithful to what? To Naomi. And of course, kung makikita nyo dito, Elimelech and yung pamilya nila Naomi is a faithful to God, okay, seeking to God and worshiping the one true God. That's why si Ruth, which is a Moabite, they worship anything. Okay? Yun po yung background niyan. Okay, para maintindihan natin, yung isang Moabite, ayan po meron silang wino-worship na iba, pero nung napangasawa niya si Elimelech, okay, nakita niya na maganda yung wino-worship nitong nila Naomi. Okay? Which means they worship the one true God. That's why si Ruth ay naging faithful saan? Sa Diyos at kay Naomi. Okay? Yung loyalty ni Ruth kay Naomi at sa Panginoon ay nag-stay. Nag-stay siya doon sa Naomi, doon sa Bethlehem, kung saan sila ay kasama niyang mag-worship. Kasama niya yung kanyang 2 anak. Okay? So, in our third topic, okay, yung una, yung doon sa pagiging
ano to, sinamba, okay? Sinamba ni ni Ruth yung Diyos nung ni 'di ba yung una nating topic, do not equally yoke to unbeliever, which means alam mo si Ruth, siya yung nahatak ni Elimelech, and then they worship the one true God, and then this is the sign, okay? The 4 signs that you might have a keeper. Tanungin ko sa inyo ngayon, tanungin ko kayo, or yung mga nandirito, yung mga may asawa na, paano mo nakilala yung asawa mo? Ayan. Paano nyo nakilala or nasuyo yung iyong asawa? Paano mo nakita? Or paano mo siya nagustuhan? Mga time namin nila, nila Kuya Franz dati. Actually, this is our topic is just like dating and marriage. Okay? This is choosing or paano mo makikita yung partner o yung isang lalaki o isang babae na siya na yung mapapangasawa mo. Unang tingin mo pa lang or maybe nakikita mo siya na kaya. Di ba? Di ba sino dito, yung dati, yung time namin, I think naalala ko pa to noon, sa kapanahunan namin, dati, yung mga, yung mga eyeball, di ba, yung EB, yung mga pagkikita, dati, naalala ko noon, yung mga storya na yan, kapag ka meron kang, nakilala or gusto mo makilala, di ba, magka-text yan eh. Dati, text lang eh. Wala pang tinginan ng profile, wala pang tinginan ng muka. Tama? Di ba kayo, Franz, ganun kayo dati? Tama ba? Si Kuya Troy, oo. Dati, ha? yung time nila, okay, yung time nila, Kuya Troy kasi medyo matanda na yan eh. Tama? Pagka nakita nila or nagsabi, eto ako, yung nakaputi. Ganun pa yun, di ba dati, Kuya Troy, no? Pagka makikipag-date ka or yung kakaibin mo kasi puro text lang dati, eyeball. Eto ako yung nakaputi. Then nung nakita mo yung nakaputi, tapos nakita ko hindi pwede, ay, sorry. Wala na ako dyan, umalis na ako. Ganun yung style dati. And you know what? Sa panahon natin ngayon, napakadali na nung karamihan sa atin. Sa dating app, napakaraming dating app na nakikita or makikita mo, pwede mong ilagay, ano ba yung mga, I hope na wala dito sa atin na nagtatry or gustong maghanap sa dating app because you know what, di ba sa atin kasi karamihan, parang, marami, they used to, to choose or minsan, background check mo pa yan, tinitignan mo lahat ng profile, siya. So, but this time, okay, pag-aralan natin kung ano yung mga qualities, okay, ano yung mga meron na dapat tayong magkaroon when you are searching or dating someone or if you are praying for someone. Okay? So, marami kayo sa atin, di ba, gusto natin, matipuno. Di ba? Guwapo. Iba, gusto, mabango. Di ba? You know what? Yan yung mga Pero alam mo, napakababaw pagka yan yung iyong batayan. You know what? That is sometimes a puppy love kung tawagin. Pero, you know what? These 4 things, sana, these 4 principles na makita natin, para magkaroon tayo ng batayan when we are dating or when we are searching for our partner. Or kasi, you know what? Napakahirap po, once na ikaw is nag-enter na into marriage life, okay? Dapat ito yung qualities na hinahanap mo para hindi ka magsisi balang araw. Okay? Number one, first principle na dapat mo makita dito, number 1, seeking character. Sabi diyan, you don't just attract what you want, you tend to attract
what you are. Ibig sabihin, marami sa atin gusto, okay, ganito yung gusto ko. Ganito yung gusto ko. Ganito yung gusto ko. Maganda, gwapo, macho, then matalino. Ang tanong ko sa iyo ay, ganun ka ba? Ganun ka ba? Kasi, sabi dito, you don't just attract what you want, you tend to attract what you are. Ibig sabihin, alam mo, mas ma-attract mo kung kung ano ka. 'Di ba? Hindi mo po pwedeng sabihin na, ay, gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Gusto mo yung ganyan mga ugali, gusto mo yung ganito. Pero, alam mo, hindi ka naman ganyan. Kumbaga, bato-bato sa langit, ang tamabuti nga, ganyan, lugi naman siya kung yung inahanap mo, okay, ay napakataas ng standard mo, pero ikaw, parang lugi, di ba? Di ba? Oh, you are searching ng masipag, pero ikaw hindi ka naman ganun. Tama? You know what? Dapat ikaw mismo, okay, you are seeking for a character. You are seeking for a character. Alam mo, kapag ka ikaw, okay, pipili ng isang babae or lalaki, dapat hanapan mo ng character reference. Okay? Tama, kasi, kasi marami sa atin, tama, kapag ka ikaw gusto mo lang ganun, gusto mo lang ganito, pero, alam mo, tanungin mo yung ibang tao once na merong kang gusto. Okay? Merong kang gustong ipakilala, you know what? Kung kailangan mong i-background investigation, credit investigation, ano ba yung mga investigation niyan? Alam mo, dapat lahat yan gagawin mo. Bakit? Kasi para makilala mo yung taong gugustuhin mo. Tama? Alam mo, number one mong tanungin kapag ka meron kang partner na pinagpe-prayed, tanungin mo yung parents. Tanungin mo yung kapitbahay. Diba? Masipag ba yan? Diba? Hardworking ba yan? Alam mo, yan ba ay mabahit? Sumusunod ba sa magulang? Especially yung mga single dito ng mga estudyante, no? Bakit? Kasi, alam mo, yung paghahanap ng partner, okay, ng iyong ide-date or yung papakasalan, you know what? Dapat maging matalino ka. Tama? Single. Be wise. Especially, yung mga pinipili mong partner. Dahil totoo to, sabihin ko sa inyo, yung mga lalaki, sobrang bait niyan kapag nililigawan ka. Pagka ikaw ay hahatid pa noon, naalala mo, siya pa nagbabayad ng pamasahe niyo sa jeep. 'Di ba? Pero ngayon, baka mamaya yung babae nakasabit na. Kasi hindi na nililibre. Oo, wala nang katid-hatid. Dati hinahatid pa rin, bagbuk ka na lang. Di ba? You know what, mga kapatid? You need to seek a character. Mga kapatid, napakahalaga ng pag-uugali ng isang tao. Yung character, kung sino yung tao na papakasalan mo or kung sino yung tao na makakasama mo balang araw. Sabi dito, ito napaganda rin sa ginawa ni Boaz, okay? Si Boaz ay isa sa may-ari ng minefield, okay? Parang meron silang anihan, okay? And then si Ruth, okay? Siya po ay nagtatrabaho doon. Okay? And then sabi dito, at this, she bowed down with her face to the ground. She asked him, si Ruth, for Naomi, why have I have found favor in your eyes? You notice me a foreigner. Okay? So nagtataka dito mo makikita, nagtataka si Ruth,
bakit siya nakilala ni Boaz? 'Di ba? Paano siya nakilala ni Boaz? Makikita ninyo kasi si Boaz, napaka din ito, talino din, no? Kasi si Boaz is a single, and he has a business, parang siya yung may-ari nung lupain. And then may mga trabahador doon. So siguro si Boaz is nagtatanong-tanong siya doon sa kanilang trabahador. 'Di ba? Seeking character. Sabi dito ni Boaz replied, I have been told all about what have you done for your mother-in-law since the death of your husband. Have you left your father and mother and your homeland and came to live with a people you did not know before? Kumbaga, si Boaz, nakita niya siguro si Ruth nung isang beses, tinanong niya na kung anong background dito, kung anong character meron si Ruth. Kasi yung tradition nila, sa totoo lang, pwedeng umuwi si Ruth, iwanan niya yung nanay niya, iwanan niya yung parents niya, iwanan niya sila Naomi, bumalik siya dun sa homeland nila where they can worship anything, but by this time, anong ginawa ni Ruth? She stayed with Naomi. Ibig sabihin, yung loyalty nakita ni Boaz. Nakita niya kung ano yung ginagawa ni ano yung ginawa ni ano yung nangyari sa buhay ni Ruth. Alam mo, I have been told all about what you have done for your mother-in-law. Alam mo, siguro, kung ikaw, pagtatanong yung ugali mo ngayon, pag may nagtanong sa'yo, meron ba magre-recommend sa iba sa'yo? Recommend ka ba? Yung character na meron ka, pag tinanong ng ibang tao, sabihin yan, approve ba? Di ba? Alam mo, napakahalaga ng ating character. Maybe, yung ginawa ni Ruth dito, on this time, ginawa niya yung best niya para sa kanyang nanay. Actually, kung titisip mo, hindi naman talaga niya nanay si Ruth. But she stayed. Di ba? And since nung namatay yung kanyang husband, hindi niya na iniwan si Naomi. She stayed. Imagine mo yun. Di ba? And kung ano yung hindi naman nasabi din sa kwento, pero alam mo, he pursued God. Ruth, pinursu niya yung loyalty, hindi siya, kasi alam mo sa totoo lang, si Ruth, pwede siyang magpaka-victim eh. Pwede siyang bumalik na lang doon sa land nila and then magmakaawa, yung hindi na siya, bumaba na yung self-esteem niya and then, wala na. Hinayaan niya na yung sarili niya. Di ba? Marami sa atin, may nakita ka or sometimes, alam mo, saludo ko sa mga single parent, okay? Yung widowed yung widowed po na may anak at siya po mismo ay nagtatrabaho. Imagine mo to namatayan siya ng asawa. And on this time, babae to. Okay? Hindi po ganoon pinapriority yung trabaho para sa mga babae. But, she stayed and she worked also for the land of Boaz. 'Di ba? Makikita mo yung character na meron si Boaz, si Ruth. Tanongin kita, ano yung character na meron ka? Ikaw ba yung babae or lalaki na dinadala mo sa Diyos, yung partner mo? Yung partner mo ba na pipiliin is yan ba ay ilalapit ka lalo sa Panginoon? Mga kapatid, ito po yung pinaka mahirap na part.
Sometimes may mga nakita ako at na-witness ko nung sila ay single. Napakasipag nila pagdating sa Panginoon. But when they choose their partner, alam mo, yung kasama nila, yung katuwang nila sa Panginoon, na dapat katuwang nila sa Panginoon, siya lalo ay napalayo sa Diyos just because of their partner. Kaya, alam mo, kung ikaw is meron kang pakakasalan na isang tao or pipiliing isang tao, dapat yung ilalapit ka lalo sa Panginoon. Alam mo, before I was praying, for a girl, yung magiging kapartner ko habang buhay, you know what? Merong iba, merong mga babae na sabi ko, okay. Pero you know what? Sabi ko, Lord, once na nag-serve ako sa inyo, gusto ko yung kapartner ko ay makakasama ko na maglingkod sa inyo. Susuportahan ako na maglingkod sa inyo. You know what? Si Eunice, isa yan, hindi ko alam na anak ng pastor yan eh. Alam mo, that's what I'm praying. Yung babae na ilalapit ako lalo sa Panginoon. Kasi, you know what, mga kapatid, napakahalaga po nito. Kasi, yung partner na makakasama mo sana habang buhay, ay makakasama mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yung saya na naramdaman mo sa paglilingkod sa Panginoon, mas maganda na katuwang mo siya na maglingkod sa Panginoon. You know what? Marami akong nakilala or nakilala that they choose their partner and then nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. They are on fire. Sometimes they are pastors pa. You know what? Pero nung nagkaroon ng partner na hindi malapit sa Panginoon at nilayo siya lalo sa Panginoon, you know what? Nakakaawa. Bakit? Kasi yung saya ng serving, yung kasama sana yung partner mo is nawala. Are you praying for that kind of person? Nakikita mo ba yung sarili mo na kasama mo maglingkod yan? Tignan mo nga, if you have a partner or you are praying for someone, did you see that person na kasama mo maglingkod sa Panginoon? Nakasama mo sa hirap at ginhawa. Alam mo, dito sa City Light, nakakatuwa kasi since the time na pumasok kami dito, walang kasal, walang married. Ang married lang noon, I think halos sila, Kuya Franz lang, si Kuya Troy matagal na yan pero hindi pa yan faithful dito. Tumutugtog pa sila dito, hindi sila committed pa noon. Ang commitment nila, NFD yan kahit kung saan church sila, doon sila. Pero, kalad-karin yan Kumbaga ngayon, sila Kuya Troy, dito na lang yan tumutugtog, tama? Pero, you know what? Before, NFD, ganun lang sila But you know what? Tanong ko sa inyo, titignan mo yung kasama mo ngayon or yung pinagpe-pray mo ngayon, yan ba ay ilalapit ka lalo sa Panginoon? Kasi mga kapatid, ito yung pinaka mahirap sa atin. You know what? Tignan mo yung character nung iyong Ngayon pa lang, kung you are praying for someone, background check mo na. I-check mo or ihanapin mo yung tao, okay, that will pursue you to God, not will distract you in serving the Lord. Kasi nakakalungkot kapag ikaw nakikita mo sila, and then hindi sila malapit sa Panginoon or ang layo-layo nila sa Panginoon. You know what? Lungkot kasi ang sarap magpuri sa Panginoon na kasama mo yung partner mo at kahit saan ka magpunta, you can easily worship God kasi meron kayong same idea.
meron kayong same faith na kayo mismo. Alam mo, nakakatuwa kasi dati sa City Light na nakakaano dito baka i-post na natin yun, ginagawa pa ni PJ yung core values ng couples. 'Di ba? Ilan na yung couples ng City Light? 10 na ata may get. More than 10 na. And then gumawa kami ng core values, isa-isa. 'Di ba? Kahit na Google yung coins. You know what? Nakakatuwa. Bakit? Kasi we are building here a godly character, a godly family. Nako, yun po yung isa sa achievement ni City Light. Pwede yung palakpakan yung Panginoon. Kasi, alam mo, dati kami, mga single, wala naman kaming pakialam dun eh. Before, nung time na nag-start kami sa City Light, lahat kami single. Walang mga asawa, walang mga trabaho, and lahat yan palamunin. Totoo. Wala pa kaming trabaho noon eh. 'Di ba? Makita mo lang noon si Mariel, 20 silog lang ang kinakain yan. Mahaba pa leg niyan. But you know what? Hindi. Sa ibig sabihin, you know what? Mga kapatid, sumama kayo dun sa mga tao na with a purpose. Okay? Yung kanilang character. Alam mo, sa City Light, dati nung time na ito, sabi ko nung magpapakasal ako, sabi ko, Lord, help me kasi totoo to. You know what? Kasi gusto kong i-break or gusto kong tanggalin sa City Light. Lahat kasi ng kinakasal noon nawawala sa church. Lahat ng nag-aasawa nawawala sa church. You know what? Sabi ko, Lord, help me. Kasi hindi ko kaya. You know what? Pero nakakatuwa, di ba? Pursue a godly character. Alam mo, number one kong pinili noon is a Christian. Yung nakikita ko yung sarili ko na susuportahan yung ministry na meron ako. And thank God for 8 years kasama ko siya at kasama ko siya as of now serving the Lord with our family. Sabi diyan, when a person show you who they are, believe them. When a person shows you who they really are, believe them. Mga kapatid, sabi sa inyo, yung character ay dapat makita, okay, sa isang Kristiyano. At in dating, it should be closer to God. Pangalawa, sabi diyan, Boaz is a man of character also. Si Boaz po ay man of character. Imagine mo, after mo siyang magkaroon ng man of character, nakita mo na yung character ng isang tao. Okay? Exploring connection na po yung susunod. Which means, tignan mo itong ginawa dito ni Boaz. Sabi diyan, at mealtime, Boaz said to her, come over here, have some bread, and dip it in the wine vinegar. When she sat down with the harvesters, he offered her some roasted grain, and she wanted and had some left over. In Ruth chapter 2 verse 14. Alam mo, ito mga kapatid, if you have praying or looking for someone, invite mo siya dito sa mga tao, sa mga Kristiyano, okay? Umatin sa church, dalhin mo sa church kung ikaw sa hindi mananampalataya, just invite them, and then mga kapatid, sabi diyan, mealtime. Alam mo sa panahon nila, this is just like offering a date. And alam mo kung maganda dito? They explore with other harvesters.
Mga kapatid, ito yung pinaka nakakalungkot dito kapag ikaw nakita mo yung partner mo, pastor, gusto ko siya, guwapo, maganda, hindi mo naman dinadala sa church and you are not exploring the connection, sinosolo mo yung relationship ninyo, nagde-date kayo, kayong dalawa lang. Sabihin ko sa'yo, hindi yan magtatagal. Hindi magtatagumpay yung ganyang klase or ini-start mo ng mali. Hindi mo in-involve sa church. Hindi mo isinama, hindi mo ipinakita. Di ba? Marami sa ating ganyan eh. When you are searching for a girl or boy, pastor, ayoko muna siya makita ninyo. Bakit? Baka ma-offend eh. Di ba? Alam mo, makinig ka sa akin. Ano? Kung gusto mong makita yung character niyan, isama mo kami sa double date. Bakit? If you are dating, okay, and dalawa lang kayo, ikaw babae or lalaki, wag mong yayayain, okay, ng date yung isa, lalo na, okay, kung kayong dalawa lang. Maghanap ka ng ng iyong third wheel, di ba? Fourth wheel, alam mo, mas maganda nga nakasama mo yan in a group date. Huwag muna kayong dalawa. Bakit? Kasi pag kayong dalawa lang, hindi mo makikita yung karakter na meron yan. Di ba? Isama mo yan sa amin at aasarin namin ang aasarin yan. Makikita namin kung gaano kahaba yung PC niyan, yung patience niyan. And isama mo kay PJ sa isang biyahe ninyo ng Vista Mall to Guadalupe para kang bumiyahe ng Pangasinan. You know what? But this is good. Why? Kasi mas maganda na ina-explore ninyo yung connection nyo sa bawat isa. Makikita niya, ay ganyan pala kayo, ganyan pala yung ginagawa ninyo. Yan pala yung mga taong, yung tao, okay, na, na nakakasama mo. Magastos pala yan. Kailangan bang ilibre ko sila? You know what? Kung hindi niya kayang ilibre yan, paano pa ililibre yung pamilya mo? Tama? Mga kapatid, if you are entering a relationship, imposibleng hindi ka gagastos. Di ba? If you are entering a relationship, okay, into a family, posibleng hindi ka gumastos. Magkaroon ka nga lang isang anak ngayon eh, parang kala mo, milyon na yung ginagastos mo eh. Involve mo. 'Di ba? Kung gusto mo makita kung susuportahan ka niyan sa ginagawa mo, sa pagtugtog, sa pagkanta, sa pagpreach, sa ministry na meron ka, involve mo. Pakita mo kung ano yung ginagawa mo para sa Panginoon. And you know what? Well, this is yung sinasabi lagi, Pastor, pwede ba kami mag-date? Lagi ako, naisip ko tuloy pagka papaalam si Ahaya ng ganun, dapat kasama kami agad. You know what? Why? Kasi kailangan mo makilala nila yung taong mamahalin mo. Mga kapatid, kung hindi nila pinupursue yung mga taong mahal mo, X na agad yan. You know why? Mamaya, tignan natin. Mga kapatid, ladies, huwag kayong papayag na yayain kayo ng date ng kayo lang. Hanap kayo ng kasama. Di ba? Lalo na kung yung lalaki ay hindi mo talaga kayang pagkatiwalaan, hanap ka ng third wheel. Di totoo to. And kung ikaw lalaki, okay, gusto mo makipag-date sa isang tao, sama mo kami.
especially yung mga lalaki din sa church, invite us. Hatid sundo ko kayo. Diba? Hindi, ibig sabihin, mga kapatid, wag mong gawing mundo yung partner mo. Marami guys sa atin, lagi sinasabi, ikaw yung gagawin ko mundo. Di ba? Ibibigay ko lahat sa'yo. Pinuno mo na ng matatamis na salita. You know what? Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, sama nyo kami, i-explore ninyo yung connections. Huwag mong hayaan na umikot lang sa'yo yung yung pag-ibig ninyo. Yung love ninyo. Okay? Sama nyo yung ibang tao. Okay? Alam mo, sa amin, nakakatuwa pagka lumalabas kami as a group, may na-scam, tawanan pa namin eh. Nakita namin, magtatampo, makita namin, maiinit yung ulo. At least, nakita namin, alam namin, kilala namin, di ba? Nakita natin yung ugali. You know what, mga kapatid, nakakatuwa kasi, in this time, kami kasi na-experience na namin to. You know what, si Eunice, sabi ko, sama ka. Unang gala, isa na yun. Hindi nagsasalita. Pampanga tayo nag-rides, tama ba? Basta, karamihan, alam mo, in-involve ko si Eunice kasi she's from other churches, sa church. And, sabi ko, sama ka lagi sa gala, halos yung date na tuloy namin ngayon, lahat may kasama. Gala namin dito, kain bulalo, kain dito. Alam mo, lahat na kami may chaperon. 'Di ba? Kaya nung time na kami, makinig kayo. Nung time na pumunta ako kay Leonis sa Aklan. Kasama ko si Jexel. Hinika pa dun sa barko. Totoo, nandun sa gilid sa tago. Nagde-nebulizer. Totoo, hindi pa tayo kasanlones, di ba? Nung pupunta pa lang kami doon sa first time ko rin pumunta ng Aklan and wala akong kasamang iba. So si Jexel noon, kalad ka rin pa yan noon eh. Ngayon, Jexel ko na, nga pala, kasama ko siya noon. Ngayon, kasama ko pa rin. But you know what? Alam mo, sinama ko siya, para at least hindi lang kaming dalawa. Kaya si Jexel yung una nakatapak ng Boracay. Kaya sa'yo, Nicole, di ba? You know what? Kasama ko siya. Ibig sabihin, alam mo mga kapatid, mas maganda na ine-explore ninyo yung character. Ine-explore ninyo yung connections. Huwag niyong paikutin yung mundo ninyo or yung pag-ibig or yung pagmamahal na sinasabi ninyo sa sarili niyo lang. Alam mo, maraming mga couples na gustong mag-spend ng time sa inyo para matulungan kayo maging successful in your married life. Number 4, showing consideration. Number 3, showing consideration. Sabi dito, as she got up to glean, Boaz gave orders to his men, let her gather among the sheaves and don't reprimand her. Even pull out some stalks for her from the bundles and the leaves them for her to pick up and don't rebuke her. Mga kapatid, if you are a man, okay, which means you need to show consideration. Which means, when you say, I love you, okay, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka gagastos. Ibig sabihin, you know what, men, okay, ito kasi problema sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, wala na yung tinatawag na panliligaw. Tama? Wala na yung tinatawag na pagsusuyo. Kaya karamihan ngayon, mga babae, kapag ikaw naging is to get,
Hindi mo man lang naramdaman na binigyan ka ng bulaklak. Ano? Hindi mo man lang sinabi niya, okay, na mahal ka niya sa group chat, then hindi naman pinapakita na mahal ka niya, na gusto ka niya, that's fake love. Alam mo, once na sinabi mo na mahal mo or gusto mo yung isang tao, you need to take an action. Tama? Mga lalaki, alam mo, dati, pinag-iigib pa ng mga lalaki yung babae. Binubuhat pa yung bag ng mga lalaki, yung mga bag ng babae. 'Di ba? Ano pa? Yung flowers, alam mo, patuloy nila, lagi nila sinusuyo. Yung pagkain, 'di ba? Laging minsan sagot mo yung lunch. 'Di ba? Ikaw pa dati yung ikaw pa yung mag-i-insist na bayaran yung pagkain niya. 'Di ba? Yung pamasahe niya, ihahatid sundo ka pa niyan. You know what? Lalaki, sana meron pang ganyan ngayon. Hindi lang sinasabi na mahal mo yung isang tao or last lang yung habol mo sa isang tao. You know what? You need to show consideration, which means you need to show your love. Kailangan makita yung pagmamahal. Kailangan makita yung sipag mo. Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon, wala na. Madali nang mag-oo yung mga babae. And girls, okay? Huwag kayong easy to get. Sabihin ko sa inyo, mataas yung value ninyo. And mas masarap na pinaghihirapan ka muna ng isang lalaki bago mo siya sagutin. Tanong ko sa iyo, nililigawan ka ba or ng mga babae? Alam mo, kung meron kang nanliligaw sa iyo, pinapakita niya ba yung love niya para sa iyo? 'Di ba? Masipag ba siyang magpadala sa iyo? 'Di ba? Alam mo, kapag ka ikaw estudyante, siguro ang pwede mo lang may bigay since wala ka pang trabaho, papers lang muna, 'di ba? Or ballpen or pwede mo lang ipahiram, 'di ba? Kapag ka ikaw estudyante. You know what? Pero kapag ka ikaw nagtatrabaho na, you need to show your love to those people. Guard your dignity, mga babae. And a man, okay? You should be a giver. Why? Because someday, you will become a provider ng inyong pamilya. So man, okay, show your effort. Mga lalaki, magbigay ka ng flowers, okay? Bigay ka ng foods, 'di ba? Ipakita mo yung love sa babae. Mahirap sa atin, sa panahon natin ngayon, hindi na kasi uso yung ligaw. Di ba? Sinabihan ka lang na ang ganda mo. Di ba? Ang sexy mo, ang puti mo, or kung ano namang pambobola ng mga lalaking bolero, umuo ka na agad. Alam mo, kung ikaw lalaki, they should work hard. Di ba? Ipakita mo na ikaw is mas maganda na ipinapakita mo ito, okay? Hindi lang dun sa tao, kundi sa taong nakapaligid sa kanya. Yung mga tao na mahal siya, yung mga tao na nag-aalaga sa kanya. Sabi dito in Ruth 17 pa, so Ruth gleaned up in the field until evening, then she threshed the barley she had gathered, and it has amounted about an ephah. Alam mo, yung yung ephah, it is just like 2 weeks wages. Ibig sabihin, alam mo, yung pinagtrabahuhan niya, ni Ruth, is doble. Actually, times 10. Kasi 2 weeks mahigit eh.
So, ganoon kalaki yung yung pagmamahal ni Boaz, yung pinakita niyang pagmamahal sa kay Ruth, 'di ba? Mga babae or mga lalaki, alam mo, i-exceed mo yung expectations ng babae sa atin. Ibig sabihin, when you are showing love to them, alam mo, sa mga kinakasal, sabi doon, alam mo yung isa sa utos sa lalaki is to love yung kanilang wife. 'Di ba? Yung wife, ang utos sa kanila is what? To submit. Alam mo, you know what? Men, sabi diyan, when you in marriage, ang utos ng Panginoon sa husband is to love their wives. Alam mo kung bakit? Kasi tayo, okay, dapat i-exceed natin yung expectation ng mga babae, yung pagmamahal natin sa kanila. Kumbaga, ang kailangan nila is yung pagmamahal. I-doble natin, i-work hard natin to show the love to them. Especially kapag ikaw is nanliligaw na. At ikaw ay merong nililigawan. Di ba? You need to get to know each other, di ba? You need to pursue, okay? Kung ano yung ginagawa ng yung gusto ng babae, di ba? Ligawan mo siya araw-araw, bigyan mo ng gifts, hatid mo, di ba? Show consideration. And mas maganda na ipakita mo yan sa ibang tao. Don't just attract what you want, tend to attract what you are. Number 4, receiving confirmation. Receiving confirmation. Sabi diyan, when Ruth takes home Ipa, mother-load grain and show Naomi, sabi diyan, her mother-in-law asked, "Where did you glean today? Where did you work? Blessed be the man who took notice of you." Alam mo itong si Naomi, alam niya na, okay, na, hindi naman to ganito dati. So which means, merong lalaki, okay, na nakapansin kay Ruth. Tanda mo si Ruth is also a hardworking. Grabe, no? Imagine mo yun, si Ruth, okay, yung character din ni Ruth, she is a hardworking woman. Tignan mo to, ang galing, di ba? Kaya itong receiving confirmation, nung nakita ng nanay ni Naomi, si Ruth, wow, who is this man? Sino tong lalaki na to? Di ba? Ang bait niya naman. At ang dito, na-receive ni Ruth, okay, yung confirmation kanino? Kay Boaz. Ibig sabihin, nung si Boaz, okay, sabi ni Ruth dito is ni Naomi, okay, which is the mother of Ruth. Alam mo, pinagpe-pray din ni Naomi that someday makahanap ng partner si Ruth. Nang someday, yung makita niya is a godly man, honorable, and good husband. Alam mo mga kapatid, it is always good sign when those who love you the most like who you like. Ito, pwede mo itong status. Ito, napakaganda kasi nito. It is always a good sign when those who love you the most like who you like. Ibig sabihin, alam mo mga kapatid, kung sino yung makakapagsabi na yung taong yan ay approve, okay, na yan ay sa good, okay, a good man, is yung taong mga malalapit sa'yo. Ibig sabihin, alam mo, kung ako ay parents, and then, first time ko lang makita or sabihin niya, "Hi, Ja, papakasalan ko na to, Daddy." Pero alam mo, hindi ko nga nakita yan eh. Di ba? Alam mo, pero you know what, pagka yan is nagkaroon or someday, nakilala namin,
niligawan din kami. And kung sino yung mahal niya, at minahal din kami, alam mo, that is receiving confirmation. Mga kapatid, marami sa atin na sabi dito, Pastor, hindi naman siya yung makakasama ko habang buhay eh. Hindi naman kayo eh. Hindi naman yung mga taong nakapaligid yung babae eh. Alam mo, makinig ka. Kung kami nag-approve sa lalaki or sa babaeng yan, ibig sabihin, alam mo, that is confirmed. Maraming beses ito nangyayari. You know what? If you want a godly marriage, lumapit ka or mag-seek ka ng advice sa a godly marriage. Ibig sabihin, alam mo, yung mga matatagumpay sa marriage, yung mga nagtatagal yung marriage nila, yan yung lapitan mo. And they would say a good confirmation kapag ka okay yan. Maraming beses, Pastor, gwapo to eh. Pastor, siya na yung gusto ko eh. The Lord, di ba sabi ng Panginoon, that kung sino yung desire ng puso ko, ay bibigay niya. Maraming ganyan eh. Pastor, ito yung desire ng puso ko. Siya yung gusto ko. Alam mo mga kapatid, once na yung taong nakapaligid sa'yo, okay, ay hindi gusto yung babae or lalaking kinakasama mo or nililigawan mo ngayon, or yung babaeng pinagpe-pray mo ngayon, alam mo, pag-pray ka ulit. Kasi hindi magandang sign yan. Sabihin ko sa'yo, lumapit kayo at mag-seek kayo ng advice dun sa nagtagumpay yung marriage. Problema, alam mo, nakakalungkot ngayon, sa panahon natin, yung compromise at yung tao na nilapitan mo or nilalapitan mo porke dininay ka or dininay yung tao na gusto mo, lumalayo ka na sa Panginoon. Alam mo, mga kapatid, kami, nila Pastor John, ayaw din namin kayo mapahamak. Ayaw namin mapahamak kayo someday. Kaya kami, ganun kami kay-strict sa mga sa papakasalan ninyo, sa magiging partner ninyo. It's just because, you know what? Ayaw namin someday mag-suffer kayo. Dahil mas okay pa, now, ano yun, sabi sa Bible na ikaw is single, kaysa ikaw is, naghanap ka or pilit mo yung partner mo na kahit na hindi yan yung para sa'yo. Masakit to, sa totoo lang. Lalo na kapag ka hindi sinabi namin na no. Bakit? Kasi yung taong yan, nilalayo ka lalo sa Panginoon. Grabe to. Actually, ang dami naming, okay, na experience na ganito. Actually, we warned them. Pero, alam mo, mas maganda na ikaw is mag-seek ng advice dun sa godly marriage. Kasi, ang hirap sa counseling, when it comes to counseling, sa totoo, mas nagiging nagiging eager kami. Kasi nga, especially pagka married na. Kasi yung gusto namin, yung pinagpe-pray namin, that someday, maging successful ka rin in your married life. You know what? Maraming beses, sisirain yung testimony niyo mag-asawa. Maraming beses, sisirain yung pamilya na binubuo mo. Kaya, you know what? Buo kayo ng circle. If you are married, yung marriage na tutulong talaga sa inyo. Yung couples na tutulong sa inyo. Na yung goal,
is mapalapit kayo lalo sa Panginoon. Na goal is i-remind kayo sa core values ninyo. I-remind kayo sa gawain ng Panginoon. You know what? Yan yung hopefully, meron kayong ganyang circle. In a young pro group, di ba? Andyan yung mga young pros. Andyan na yung mag-aasawa na sila someday. Magkakasal na sila. You know what? Doon pa lang, dapat buuin nyo na yung inyong karakter. Doon pa lang, sa circle na yon, dapat meron na kayong ginagawa para magtagumpay yung inyong marriage. Pag ayaw nung ibang tao yung kadate mo or yung lalaking kasama mo, my advice is to be wise. Listen. Makinig ka sa advice ng ibang tao. And nakakatuwa ito. Actually, when we approve sa City Light, kami pa mangungulit kailan yung kasal ninyo. Bakit ang tagal ng kasal ninyo? Dapat kasal na kayo. Di ba? Si PJ na nga minsan yung nagsiset ng date eh. Why? Because approve sa amin. You know what, mga kapatid? Turo ng Biblia sa atin, alam mo, covenant of a marriage is a gift of God. Family is a gift of God. Alam mo, sa City Light, gusto namin, or we are praying, that most of here, na young people that someday, ay maging matagumpay in their marriage. Di man sa kanilang marriage life, alam mo, yung family, hindi lang yung marriage life, yung family, gusto namin ay mas mapalapit lalo sa Panginoon. Alam mo, before ako, sira din yung pamilya namin. And it breaks my heart kasi nakita ko kung gaano ka-devastated yung married life ng parents ko noon. And you know what? Tuloy-tuloy yun. And sabi ko, someday, kapag ka ako ay kakasal, sabi ko, sarili ko, ayusin ko. Gusto kong i-break yung curse sa family namin. Gusto kong i-break yung mga negative thoughts about my family. And sabi ko, I will start it someday. And you know what? Eto na ngayon yung family na pinag-pray ko 10 years ago. Actually, not 10 years ago, 15 years ago. Kasi bata pa ako, or 15 pa lang ako, namulat na ako sa pamilyang magulo. And sabi ko, this time, di ko hayaan na ma-experience ito na magiging anak ko. Mga kapatid, seryoso kami dito ngayon, especially in married life. Kung sa pamilya ninyo before, ang gulo, walang direction, di ba? Alam mo, pwede mong baguhin sa'yo. Pwede magsimula sa'yo. Pwede magsimula sa family mo. Yung next generation ninyo is napakahalaga. Alam mo, sabi ko nga we're praying na din sa City Light, kahit na yung attendance is this, then maayos yung family lahat, we're good. Kasi alam mo bakit? Someday, may makakakita at magtatanong, anong meron sa church na yan? Anong meron sa City Light na yan? Bakit yung pamilya ang ganda ng testimony?
And yan yung pinagpe-pray namin at gusto naming panghawakan ngayon pa lang when you are choosing or dating someone, when you are choosing your partner, this is a lifetime partner. Kaya sinasabi nila, wala nang atrasan. Totoo. Why? Kasi gusto namin, kahit na even though, hindi maayos yung simula ninyong mag-partner, you can make it right today. Yung sinasabi nila, live in, alam mo, tanggalin natin yan sa Christian community. Andito kami ni Pastor John, pwede namin kayong ikasal. If you are dedicated to the God, that's what we are praying. Can we pray?